Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So kahapon 'no, maraming naganap na di kanais-nais nung ah, protesta laban sa korapsyon. Hindi ko naiintindihan bakit bakit may mga sumisingit na yung patalsikin si Marcos, patalsikin si Duterte, etc. Hindi ba puwedeng yung tema ng ng rally, or nung protesta, pag-usapan yung mga i-settle niyo muna yung isantabi niyo muna yung difference niyo. Kasi ang goal talaga sa corruption, 'di ba? Bakit nahaluan na naman ng mga anti-Duterte at pro-Duterte? Nakahanap sila ng pagkakataon? Tapos ito hindi ko na iintindihan 'to, Ayan, ba't pati iyan? Dali ha, medyo yung pagiging squammy talaga, no? Siguro ito mga to, alam mo yung mga trigger happy na na yung nagkaroon lang sila ng pagkakataon na magganyan, na hindi ko naiintindihan. Ano yung pati traffic light nadadamay. Ano ba yan? Tapos ito pa ano to? Natin. Ayan o, nagkakagulo na. Pati yung mga motor na nakaparada, ano ba yan? Sogo. Grabe. May pulis ata sa loob. Sinusugod ng mga kabataan. Pero hindi, wait. Nangyari ngayon. Grabe nangyayari. Wait lang. Granting na may pulis doon sa loob. Bakit pati yung mga motor tinutumba nila? Sometimes naiisip ko lang talaga palusot lang ito yung mga ganitong event Dapat yung mga sasali sa ganito, alam mo yung nirerehistro muna. Kumbaga, kung wala kang ID na pang rally, hindi ka pwede mag-rally. Bagay, freedom of expression hindi mo na kailangan i-regulate pero yung ganyan, abay liable sa yan liable sa batas yan. Come on. Grabe mga boss, nagkakagulo na dito sa Recto. Ayan o, nagkakagulo na. Ayan hindi ko naiintindihan bakit kailangan itumba niyo yung mga motor. Diba, granting na may pulis na nakatago doon. Hindi ko nga alam ba't inaaway niyo yung pulis Ba't inaaway nila yung pulis? Meron bang doon, may atraso ba yung pulis sa kanila? May pinukpok ba ang pulis sa kanila? Kaya sila nagkaganyan. Pero granting sige. Bigyan natin ng dahilan or intindihin natin yung dahilan kung bakit nila kasi ayon do sa narration kasi may pulis do sa loob na hindi naman natin alam kung ano yung ginawa ng pulis na nasa loob. Malay mo nakanti sila or kung ano man yung ginawa sa kanila. Pero hindi ko naiintindihan bakit sisipain mo yung motor na walang kinalaman dyan sa ginagawa nyo. Yan Winawasak nila yung Sogo. Ano ba yan? Grabe. May pulis ata sa loob. Sinusugod ng mga kabataan.
Grabe nangyayari ngayon. Ala! Ang tatapang ng mga kabataan. Tapos pagka isa-isang inaresto yan, sasabihin, mababait po yan. Ano naman to? Tanong ko lang bakit Soto? Soto. Pinaglalaban mo namin. Pinaglalaban nyo para kayo sa butang yung pinaglalaban dito. Ano ibig sabihin ng Soto? Matinong ang isip ko pero ako'y sabog na. Ano mini ng Soto? Alam ko ang Hindi alam kung ano yung pinaglalaban doon. Kasi ito, ito ang isa sa problema pag mga mangmang yung yung kasali sa rally. Alam mo yung, ang alam sa ganyan na yung parang trip-trip lang. Na siguro kung ang naintindihan lang nila, nanawagan na magkaisa sa September 21. Yun lang yun naintindihan nila. Hindi nila alam kung ano yung purpose. Ano yung purpose? Ano ba yung layunin? Siguro akala nila, alam mo yung purge. Akala nila mala-purge yung mangyayari na libre na lahat. Ina naman men eh. Paano ang abala ang ginawa nyo niyan? Siyempre, gagastos na naman ang Manila niyan para mapaayos yan. Ano ba naman itong mga taong to? Ayaw nga ng korupsyon eh. Ito ang mga signs. Tignan natin. Sawa na sa alipungatang nila. Sa Bulacan to siguro, no? May baha sa kanila eh. Scholar ng bayan ngayon ay lumalaban kasama Bulso. Bulacan State University, no? Jinggoy mark as unsafe. Kasama Bulso. Diskaya. Bahog Bilat. Anong Bahog Bilat? Proyekto nyo multo utang namin totoo. 40 cars. Kapatid ko nga 3 lang brief. Binili ko itong payong kanina kaso walang libreng kotse. Ay, naku, Diyos ko. Ano ba nangyayari sa atin? Ito, okay lang yan, yung mga signage na yan eh. Pero yung binabasag yung hindi ko talaga naiintindihan eh. Madi, so kumusta ka? Tama. Mga iskwami to, mga iskwami. We need leader, not dealer. Madi, so kumusta ngayon yung sitwasyon dyan? Nakaharang pa rin ba yung mga pulis? Pwedeng pakilarawan mo lang yung sitwasyon dahil sa para dun sa kabatiran ng ating mga nakikinig ngayong pa lamang? Hindi namin alam kung ano nangyari. Nagkatakbuhan sa kanila, bumabato sa may Romualdez. Yun ang binabato nila yung mga polis na hindi naka-shield. Teka, pinagbabato nila. May mga pinagbabato sila, yung mga polis. Parang hindi naman nila nakukuha yung Hindi naman nila nakukuha yung diwa nung ginagawa nila eh. Parang pormahan lang talaga tsaka trippings lang talaga ang layunin nito mga to eh. Pag ganyan humila kayo ng isa dyan tapos tanongin nyo kung ano yung pinaglalaban. Mukhang nagtakbuhan dahil
Ayun, So- may mga so, police na dito sa Romualdez. Oh, Manny. Si Alan na to, no? Alan, yes, Alan, oo. Sa mga oras na to, papaano ba, para malaman lang ng mga kababayan natin kung paano nauwi sa ganyan, paano ba nangyari sa simula at ngayon ay nakikipagbatuhan na yung ilang mga kabataan dyan sa may bahagi ng Ayala Bridge? Ang simula nito, Alan, dito Ayala Bridge kasi, ito yung pinakamabilis. Teka, lalayo lang ako ng bahagya kasi Sige, pinapalo sige. itong trailer. Okay. Itong Ayala Bridge kasi, galing na Luneta, ito ang pinakamaikli o pinakamabilis na pwedeng daanan papunta ng Malacanang. Kaya ito isa sa titingnan natin daanan sa halip na, na dumaan sila ng Quiapo o kaya Tama. ng Santa Cruz papunta ng Menchola. Kasi kung dito galing talaga ka ng pwedeng dumaan. kung galing ka ng Roas Boulevard, dadaan ka lang sa may Finance Road, dire-diretso na 'yan. Tawid ka lang ng Finance TAP, Road, yun na 'yon, Ayala dire-diretso na Boulevard, 'yon. Oo. Tapos Ayala Bridge, pagbaba mo sa may kanto na ng Parlos Palangka, Tama. Malacanang na yon sa Ano napapansin mo, ba't sila bato ng bato? Wala namang umaano sa kanila. Tama, sa kanan, yun yung papunta ng DBM, 'di ba? Yung Department of Budget Oo. and Management. Abi ko na sa comment, ito na yung babala kahapon na may mga DDS na manggugulo sa rally. Hindi naman, ako, magiging fair naman ako. I don't think na na yung pagiging DDS yan, pagiging squammy yan eh. 'Di ba? So meaning yung mga anti-Duterte mga matitino 'yon, mga DDS lang ang ganyan. I don't think so. 'Di ba? Although na prominent yung pagiging barbaric ng mga DDS, pero parang hindi ako pag yung maglalagay na label na ganyan. But sure ba kayo lahat yan mga pro Duterte? 'Di ba? Hindi ba pwede ng trip lang yan? Baka hindi nga nila alam kung sino sinusuportahan nila eh. Pumunta lang yan para, alam mo yon, dahil, maging in tayo. Yun kasi ang reason na nakikita ko eh. Yung maging in lang, hindi naman, hindi naman dahil may pinaglalaban o wala eh. 'Di ba? Alam ko, yung may nagsuntukan, yung mga Duterte supporter at anti-Duterte, may nagsuntukan eh, may napanood ako, pero hindi ko ma-play dito kasi, alam mo na, 'di ba? Pero yung mga ganitong gawain, pure squammy lang ito. Kaya Hindi siya, I don't think na may kinalaman sa pagiging DDS yan or what. 'Di ba? Tapos ito napanood ko to eh. Ay sa bagay, hindi ito rally eh, parang to eh, sa Peña Francia yata ito eh. Di sa 'Di ba? hanggang prosesyon. Nananahimik na ganyan tapos after nung dumagsa yung tao kasi dumaan yung karosa ng Peña Francia eh. Durug-durug yung e-bike eh. 'Di ba? Kawawa naman yung may-ari ng e-bike, 'di ba? Katulad niyan ako hindi ko naman kini-question yung pananampalataya ng iba, pati doon sa Black Nazarene. Pero sometimes nahahaluan lang yan ng mga gustong makiin eh. Yung wala namang faith tungkol dyan. Yung para lang, alam mo yung masabi maging in lang sila. Diba? Ito na yung e-bike eh. Durug-durug yung e-bike eh, Ay, naka! Ko. Mga Pinoy talaga. Ay, ito yung controversial na pahayag ni Cara David. Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Lord, wag mo na lang yung sa akin, yung kay ma'am na lang matupad. Wag po muna tayo mag-wish para di matabunan yung wish ni Mas. Lord, unahin niyo yung mga wishes ni Miss Cara. Salamat, meron akong customer nito, sabi ni St. Peter. Happy birthday to you. Happy birthday. Tapos paggising natin, wala nang lahat ng senador na assassinate. Lahat ng congressman, Ay, ito. Kahapon ba? Ay, hindi kahapon nung Sabado.
may nakausap ako, no? Ano siya, parang tao siya ng senador. Legit to. Pero I'm not saying na ano ha. Legit ito na tao ng senador, pero yung sasabihin niya, syempre, alam mo na, medyo kwentong may spekulasyon, pero mukhang may bahid ng katotohanan eh. Di umano daw, yan daw si Saldico, parang marami daw ayaw umuwi dyan. Di ba si Saldico nasa US nagpapagamot? Marami daw ayaw umuwi yan eh. Kasi pag umuwi daw yan, kahit daw boss niya madadamay, alam niya yung kalakaran ng boss niya eh. Tauhan ito ng isang senadora, hindi si Jinggoy, hindi si Senator Villanueva. Nakausap ko to dahil parang nasa ano ako eh, nasa isang event ako eh na kasama siya doon, parang common friend ko. Ayaw daw umuwi ni Saldico kasi marami daw idadamay talaga to. Baka halos lahat daw ng senador madamay eh. Hindi naman siguro lahat ano. Siguro ibig niya sabihin majority. Tapos marami pa ring congressman talaga madadamay talaga. Kasi syempre hindi yun papayag na siya lang yung maiipit eh. 'Di ba? So ang pwedeng maging remedy niyan, i-assassinate nila si Saldico pagka uwi. Or magpanggap na namatayan sa Amerika. Mag-assume ng ibang identity. Pero pag umuwi daw talaga yan, ano, lalo na pag naipit yan, ang daming idadamay daw niyan talaga. Kasama daw yung boss niya. Dahil alam niya, yung boss niya kasali eh. Pati nga sa ano daw eh, sa issue ng ano eh, yung kay Atong Ang. Isa sa alpha member yung boss niya eh. Tapos yung ano, ito ha, ito yung mga ano, kwentuhan lang to eh. Hindi naman ito yung official talaga. Tapos daw yung ano, yung mga sabungero, mapunta mo natin sa bungero, no? Yung boss niya kasi, isa sa mga investor ni Atong. Legal naman daw yon yung isabong. 'Di ba? Sisiw daw yung ano eh, yung nakita sa picture na ano, na nakita natin 'di ba may picture na bulto-bultong pera. Sisiw daw yun sa ano eh, do sa kita ng isabong eh. Na talagang pagbukas mo daw ng pinto nung pinapakuha siya ng boss niya ng ano ng pera. Yung parang kita do sa isabong, yung do sa investment ng boss niya. Senador ito Parang ano daw eh, pag nung kukunin niya yung pera, parang pagbukas daw nung kwarto. Alam mo yung stock ng ano, parang warehouse ng NFA na bigas, yung malalaki talaga. Mas marami daw talaga yung pera sa isabong. Talagang ano daw talaga yon, yung parang, ewan ko exaggerated yung kwento Kaya sisiw daw yon, walang kwenta yon yung nasa lamesa na bilyones. Diyan sa isabong talaga, ang dami daw pera talaga. Parang pumunta sila, hindi ko na sasabihin ko anong lugar, ano, sa isang location doon sa isang lugar. Parang may malaki warehouse doon na talagang puro pera. Ang tanong namin, kung legal, bakit hindi ilagay sa bangko? Marami daw bangko kasing tumatanggi na. So sobrang dami daw talaga ng pera. Hindi ko alam kung anong reason ba tumatanggi yung mga bangko. Kaya ang ginawa daw ni Atong Ang, bumili daw siya ng isang bangko para talagang yung buong bangko binili niya, doon niya inilagak yung mga pera. Sobrang dami daw talaga. Now, doon sa mga nawawalang sabungero, yung tinuro daw na ano na yan, na yung sa Taal, ay totoo nga naman daw, tapunan daw yun ng mga tao. Pero ang tinatapon doon, yung mga sinasalvage ng pulis. 'Di ba? Yung mga sinasalvage ng pulis, yung tinatapon doon. Tapos yung mga namatay na baka, na mga baboy. 'Di ba? Kaya nga may nakikitang mga kalansay na mga hayop doon eh. Pero ang totoong ginagawa daw dun sa bungerong nawala, ang ginagawa daw di umano, yan daw ay ginigiling.
Tapos pinapakain daw sa buhaya. Parang sa farm daw ng mga buhaya. No, diba? Yun na ikwento lang sa akin ha. Siyempre, sa mga ganyang kwentuhan, hindi mo na maano yung ano diyan yung pagka-barbero eh, 'di ba? Hindi mo na ano eh. Hindi mo na siya madidetermine kung ang kwento ay barbero o hindi eh. Pero ito ay big time talaga. Mukhang naniniwala ako dun sa pera ng Isabong. May pinakita siyang picture pero hindi naman yung mismong warehouse, pero yung talagang stock ng pera. 'Di ba? Anyway, balik nga tayo dito. Nasaan na ba tayo? Mukhang napalayo na tayo. Now, panoorin nga natin itong yung kay Vice Ganda. So, umiksay na si Vice Ganda dun sa dun sa rally kahapon. Ito yun. Maraming artistang nandun eh. Nandun si Catriona Gray, nakita ko eh. Si Maris Racal. Sino pa ba yung iba? Si Angel Aquino. Sino pa ba yung mga artistang nandun? Dami, no? Sana nga nag-vlog ako. Yan, si Ivana Alawi. Ito, oh. Si Ivana Alawi. Ito, sino to? Pero artista to si yung singer, si Darren. Si Dingdong Dante, so andun din. Marjorie Barreto. Dami. Ito, ang kulit nito. Ito na mo. Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikyam, fishball, tokneleng, kwek-kwek, calamares. Tapos siya pa yung nahuli. Sabi dito sa caption, yung fishball na nga ang pinaglalaban mo, nahuli ka pa. Now, doon tayo kay Vice Ganda nga, panoorin natin yung speech ni Vice Ganda. What's down? Ang down, ang babang-baba, yung mga Darren Pilipino. Espanto. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artistang nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artistang nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong nanakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father pero putang ina ninyo! Puta-puta ng mga putang ina nyo! Katatapos lang ng misa pero Panginoon, patawarin nyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Pero pagka iba yung gumawa niya, di ba? Pag si Duterte yung nagmura dun sa mga addict, no? Siyempre, ipapagtanggol nila yan. Hindi, yung kay Duterte kasi, mga mahihirap yun na addict na minum. Pero kahit na, di ba? Hindi, kung ito si Vice Ganda ay hindi kumontra-kontra sa mga ganyang gawain. I mean, hindi ako pro Duterte ha, kasi nakikitaan ko kasi ng pagkahipokrito to eh. Na syempre yung pagiging galit mo sa isang bagay katulad nung kay Duterte hindi naman natin alam mo peke yung pagkagalit ni Duterte sa mga addict, di ba? Kumbaga yung pagmumura doon ay doon siya galit eh. Ikaw, naintindihan ko naman si Vice Ganda, yung pagmumura niya dito ay galit siya sa magnanakaw, pero syempre sasabihin niya bastos ang bunganga nung di ba? Kaya lang, okay naman yung mga sinabi niya dito. Salamin na salamin dun sa sinabi ng mga nasa puso ng mga Pinoy ngayon. Kaya lang napaka-hipokrito lang di ba? Then parang galit siya dahil nahihirapan yung mga tao. Ikaw nga, nagpo-promote ka nga ng sugal men eh.
Diba? Putang ina nyo! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Nasaan na yung mga sinabi nyo na dapat disente? Diba? Double standard eh. Sorry yun na napapansin ko eh. Kasi ina-expect ko, bagamat hindi ko naman kinokontra yung gustong sabihin ni Vice Ganda. Ina-expect ko yung mga sasabihin niya dyan ay sa pamamaraan nila, yung pagiging disente na pinopromote nila dati, 'di ba? Sa pagiging mapino. Pero wala eh, 'di ba? 'Di ba? Ito ha, ang mga sinabi ni Vice Ganda, hindi ako tutol doon. Totoo naman 'yon. Yung pagka-hipokrito lang talaga. Ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient, tinarantado. Hindi nauubra sa atin yung bait-baitan, kimi-kimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal. Di ba parang sedition to? Kasi parang, ito mo ha, ang meaning ng sedition, sedition meaning, ayan o, sedition is overt conduct such as speech or organization that tends toward rebellion against the established order. Sedition yun, di ba? Anyway, kung lulusot naman kay Vice Ganda, di okay lang. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit! Lahat ng galit na galit! Ang hindi matatapos ang galit bukas! Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang inang magnanakaw! Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon hanggat hindi sila nauubos. Totoo yun. Totoo naman yung sinabi ni Vice Ganda na yun. Kaya lang, panoorin nyo na lang yung kabuuan nito, no? Kaya lang, pagdating naman ng eleksyon, magsisilitawan na naman yung pagiging tanga natin, di ba? Pagdating ng eleksyon, ano naman na ibuboto natin, yung mga kaapelyido ng mga yan, di ba? Nandiyan na naman si Budots, Estrada, di ba? Villanueva, yan din naman na ibuboto nyo eh. Ano ba? Mga kababayan ko. Supposed to be, tayo mga Pilipino dapat na nagpe-prevent na mangyari nito sa sa Pilipinas eh. 'Di ba? Sa kada election na dadaan. Ganito kasi, pag may issue ng kumabit sa isang kandidato, kahit pa sabihin mong napatunayan na o hindi pa,
Lalo na't hindi pa tapos yung ano, yung investigasyon. Huwag niyo muna iboboto. Kasi sasabihin niyo, eh di pa naman napapatunayan. Eh paano ko napatunayan? Eh nakaupo na siya. 'Di ba? X na dapat, tapos yung iboboto niyo dahil lang sa apelyido. Katulad ni Nancy Binay nun, ano, binoto dahil Binay ang apelyido. Camille Villar. Ano ba? Malaking part din ang dapat sisihin tayo mga Pilipino din eh. Dahil hindi na tayo natututo sa ganyan eh. Siguro naintindihan ko, takot ba kayong bumoto ng hindi kilala? Madali na ngayon mag-research. Halimbawa, tumatakbo sino bang hindi kilalang tumakbo? Let's say si Doc Willie Ong, ano? Pwede mo naman i-research sino si Doc Willie Ong eh. Meron akong gusto na na hindi nanalo eh. Kalimutan ko na yun eh. Hindi siya kilala pero napapanood ko yung the way siya sumagot the way siya sumagot sa mga debate or ano. Kalimutan ko na, sorry kung pwede mo namang i-research yun kung sino yun eh. 'Di ba? Tuto na tayo, men. Ano ba? Hirap naman kasi sa atin eh. Alam mo yung nabola-bola lang tayo eh, 'di ba? Yun ang sa atin sa mga Pilipino eh. Ang unang katangahan nating mga Pinoy, yung utang na loob system na yan eh. Tandaan nyo, no? Kasi naririnig ko kadalasan pag may ibobotong kandidato, ay iboboto ko to si Juan de la Cruz. Kasi nung nakaraang termino niya, napagawa niya ng tulay yung aming Ba't utang na loob niyo? Trabaho niya talaga yun eh. Na magpagawa ng tulay eh. Kasi, alam mo yun ang tatatak sa isip niyo eh. Kahit pa sabi mo nagpagawa ng tulay yan, kung korap yan eh. 'Di ba? Yung utang na loob tapos katulad nun may nag-comment sa akin, 'di ba? Ayoko kay Willie Rebillame eh. Sabi ganoon sa akin, walang alam ka, bungo, wala kang alam. Yan si Willie Rebillame, maraming natulungan yan, maraming nabigyan ng pera yan. Hindi naman pamimigay ng pera at pamimigay ng tulong ang ang trabaho ng senador eh. Gumawa ng batas. 'Di ba? Ang akala nyo ba sa senador yung mamimigay ng pera sa buong Pilipinas? Yun ba ang akala nyo doon? Anyway, baka kayo dyan So yun lang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.